Wendell Talibong. Sabi mo, kung bawat isa pala ay may kalayaan na umanib sa relihiyon, bakit inalisan ninyo ng karapatan ang mga sanggol na walang kamalay-malay? Sanggol na walang kamuwang-muwang? Ginawa ninyong Katoliko agad. Hoy! Ano daw mga kapatid? Narinig nyo, ha? Bakit daw ang mga sanggol ay inalisan ng karapatan? Maling lohika na naman na paratang nitong taga-revealers. Inalis daw ng simbahang Katoliko ang karapatan ng mga sanggol na pumili ng relihiyon. Inaisip ba niyang mabuti yan? Ha? Bago niya sinabi? Bakit? Dahil hindi nila naintindihan ang pagkakaiba ng karapatan at ng kakayahan, yung kapasite. Walang karapatan ang inalis, mga kapatid, ng simbahang Katoliko dahil wala pang kakayahan ang mga sanggol. Ang aking pahayag, bawat isa sa atin ay may karapatang mamili ng relihiyong aaniban. Pero may karugtong pinutol nila. Anong karugtong na pinutol nila? Yung pahayag ko na dahil may karapatan tayo, sana i-research nating mabuti. Kung ito bang ating pinili ay tatag ng tao, tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Di ba? Totoo naman mga kapatid na ang isang tao may sapat na kalayaan at may kakayahan na magpasya. Di ba? Pero ang tanong, ang sanggol ba ay may kakayahan ba o kapasiting pumili? Ang sanggol ay walang malay to. Tama. Walang kamuwang-wang. At walang kakayahan o kapasiti na pumili. Kaya walang karapatang inaalis sa mga sanggol. Dahil wala pa itong kakayahang gumagamit sa karapatan sa mga sanggol. Ang hindi kayang gawin ng isang tao ay hindi maaaring sabihing ipinagkait sa kanya. Di po ba? So, ngayon, bakit daw inalisan ng kakayahan at karapatan ang mga sanggol sa pamamagitan ng pagbautismo? At ginawang Katoliko. Tandaan natin, ang pagbautismo ng mga sanggol ay hindi pamimilit kundi responsibilidad yan ng mga magulang. Sa lahat ng aspeto ng buhay, ang mga magulang ang pumili ng kanilang pangalan. Ibig ba sabihin, tinanggalan sila ng kakayahan sa pagpili? Dahil wala pa silang kapasite? Isip-isip naman pag may time. Ang mga magulang ang pumipili ng kanilang nutrisyon, di ba? Sa mga sanggol. Ibig ba sabihin, tinanggalan sila ng kakayahan na pumili? Ang mga magulang ang pumipili ng kanilang edukasyon. Ang mga magulang ang gumagawa ng desisyon para sa ikabubuti ng kanilang mga anak, kanilang mga sanggol. Ang problema ay maling pagpakahulugan nitong taga-The Revealers. Ang taktika kasi ng taga-The Revealers, mga kapatid, yung pagpapalit ng kahulugan ng karapatan. Paglalapat ng adult logic sa sanggol. Yon ang tinatawag straw man argument. Hindi tinuturo ng simbahang Katoliko na bawal pumili ang tao sa hinaharap. Tinuturo lamang ng simbahang Katoliko na obligasyon ng mga magulang na ituro ang mabuti sa kanilang mga anak. At tandaan natin, ang bautismo ng sanggol ay hindi paglabag sa kalayaan ng mga sanggol. Ito ay pag-aalaga sa mga sanggol, hindi pang-aagaw ng karapatan. Ang karapatang pumili ay mananatili kapag may kalayaan na ang isang tao, di ba? Sa makatuwid, ang paratang ng The Revealers ay bunga sa maling loheka at hindi sa katotohanan, mga kapatid. Tandaan natin, ang utos ng ating Panginoong Hesus, binyagan ang lahat ng tao. Malinaw yan sa San Mateo 28:19-20. Malinaw ang kanyang utos.
Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila. So ang salitang lahat ay generic term. Walang binanggit na age requirement, di ba? Walang exemption para sa mga sanggol o mga bata. Kung tao ang sanggol, kasama siya sa lahat dahil ang utos, lahat na tao at ang bata ay tao. Kaya saklaw ito sa utos, San Juan Kapitulo 3, versikulo 6, ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa tao ay tao. So ang sanggol ay tao, ipinanganak sa laman, sa makatuwid tao siya. Kung ang utos, ang binyag para sa lahat ng tao, abay, hindi maaaring i-exclude ang sanggol dahil siya'y tao. Hindi pwedeng sabihin, hindi isama ang mga bata sa binyag kung wala namang ganitong limitasyon na mabasa o kautusan ang ating Panginoon Jesucristo. Tandaan natin, walang mabasa sa Biblia na ipinagbabawal ang binyag ng sanggol. Ito ang pinakamahalagang punto, mga kapatid. Walang talata sa Biblia na nagsabing bawal binyagan ang sanggol. Walang talata sa Biblia na nagsabing dapat may edad na muna bago binyagan. So kung walang pagbabawal, hindi yan kasalanan dahil ang prinsipyo sa Biblia, kung saan walang batas, walang paglabag. Di po ba? Pero ang punto niya, bakit di daw sundin yung pagpanalangin ng ating Panginoong Hesus para sa mga sanggol? Ginawa ninyong Katoliko agad. Bakit hindi ninyo gawin ang isinasaad sa Biblia na itinuturo ng Panginoong Jesucristo na ipanalangin ang mga yan? Bakit daw bininyagan ang mga sanggol at hindi ipanalangin gaya sa ginawa ng ating Hesus, ating Panginoong Hesus? Mali! Bakit mali? Mali ang paghiwalay sa binyag at panalangin. Ang binyag ay hindi lamang, hindi ito laban sa panalangin. Ito ay may kasamang panalangin. Sa ritual ng binyag, malinaw na may panalangin, may basbas, at may panawagan sa biyaya ng Diyos para sa bata. Hindi kailan inaalis ng simbahan ang panalangin. Sa halip, isinama ito sa sakramento. Kaya mali ang pahayag nitong The Revealers, di ba? Ang binyag ay higit pa sa simpleng panalangin. Ang panalangin ay pakiusap ng Diyos. Ang binyag ay sakramento, isang aktwal na pagkilos ng Diyos na pagbigay ng biyaya o regalo ng Diyos sa tao, sa bata, mga kapatid. Kaya, yon ang dahilan na dapat binyagan ang mga kabataan. Wala namang utos na ipinagbabawal. Hindi totoo din, mga kapatid, na hindi natin isinusunod yung turo ng ating Panginoon Jesucristo. Kapag binibinyagan yung sanggol, ang binyag ay may kasamang panalangin, may kasamang basbas, at higit pa rito, ito ay pagtanggap ng biyayang ibinigay ng Diyos sa pagiging Kristiyano at sa pagiging kasapi sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo na ayon mismo sa diwa at ginawa at itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, meron siyang assignment sa akin. Hindi mo masasagot yan? Ito pa ang karagdagang tanong. Wendell Talibong, Yes! sinong sanggol ang binuhusan ng Panginoong Jesucristo sa bunbunan para binyagan? Nako! Magbigay ka nga ng pangalan Magbigay daw ako ng pangalan. ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. Yun ang hirap ng mga The Revealers. No? Halimbawa, di po ba sila ang INC nagkakasal? Di ba nagkasal kayo? Yung luhika ninyo
ay ibalik ko sa inyo. Dahil nagkakasal ang INC, magbigay nga kayo sino ang ikinasal ng ating Panginoong Hesukristo. Ibalik natin ang argumento niya. Magbigay ka ng pangalan. Kaya ba ninyo yan? Okay, balikan natin ang kanyang argumento ayon sa The Revealer. Sino raw na sanggol ang binuhusan ni Jesus ng tubig sa binyag? Ay di, balik na rin din natin mga kapatid at ibalik natin sa kanila yung kanilang sariling lohika. Bakit? Sa Iglesia ni Cristo, alam niyo, sa Iglesia ni Cristo, ang binyag ay may tiyak na anyo. Ano yung tiyak na anyo sa binyag? Una, may mahabang kasuotang puti. Di ba? Pangalawa, may ritual na itsura. Pangatlo, kadalasan sa binyag nila, saan isinagawa? Sa swimming pool o sa bautisterio, mga kapatid. Di ba? O, ngayon, anong punto dito? Ito ang punto dito. Sino ang pinasuot ni Jesus ng mahabang puting kasuotan bago siya binyagan? Pangalawa, sino ang dinala niya sa swimming pool para binyagan? O, anong sagot ninyo? Wala. Di ba? Walang ganyang detalye sa Biblia na itinakda ng ating Panginoong Hesus ang disenyo ng kasuotan tulad sa disenyo ng INC, yung lugar na pagbinyagan, yung paraan na pagbinyag ng modernong seremonya. Ang punto dito, mga kapatid, ang itinatag ni Jesus ay ang utos ng binyag, hindi yung costume o venue. Ang sabi San Mateo 28:19, 20, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila. Di ba? Kung ipinagbabawal ang binyag sa sanggol dahil walang eksaktong halimbawa, pareho ring walang eksaktong halimbawa sa INC. Habang ginagamit nila yung puting damit bago binyagan, makasuot ng ganyan, yung swimming pool kung saan binyagan, o modernong formal na ritual, wala naman ding mabasa. Di ba? Parihong tradisyon ang anyo ng ritual. Sa Katoliko man o sa INC, merong ritual din. Ang Katoliko ay tapat sa diwa ng utos. Binyagan ang lahat. Samantalang ang INC, mga kapatid, ay nagdagdag ng anyong wala namang tuwerang utos ng ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, kung ang argumento nila ay walang ganiyang ginawa si Jesus, bagsak din ang kanilang parihong pamantayan. Di ba? Kaya isip-isip naman pag may time.